Nung nalaman nga ni Madam na papalapit na yung selebrasyon ng araw sa barangay niya dito sa Sikaya Bukana, may hinanda na naman siyang pasabog. Sa tulong din ng koordinasyon sa barangay, nagawa natin ang kasiyahan na ito. Kumuha din si Madam ng MC na fresh sa bagong riban niyang buhok. May hinanda din naman silang palaro sa barangay. Pero ibahin nyo ang palarong hinanda ni Madam. Dahil ang pasabog na hinanda ni Madam ay exhibition basketball sa tomboy versus bakla. Nalaman ko kasi na madaming LGBTQ dito sa aming barangay. Hindi na pinapalampas ni Madam. Gusto ko kasing lumabas kung sino ba talaga sila. Gusto ko ding malaman kung hanggang saan lang yung powers nila. At sino ba talaga sa kanila yung magaling magbasketball? Eto bang mga Serena na naka-false eyelashes? At fresh at bagong ligo pa? O di kaya etong mga tomboy na naka-crop top? At sexy sa palda nila? Kahit ako, hindi ko mahulaan kung sino ang mananalo. Pero dinagsa talaga tong pasabog ni Madam. Lalong dumami yung mga audience. Kaya hindi na natin to patatagalin. Dahil ready na din naman tong referee natin. Kung napapansin nyo na naka-outfit talaga tong mga players. Dahil ang Madam nyo magbibigay ng award kung sino yung pinaka-best in outfit sa dalawang team na maglalaro. Diba ang bongga? Kaya yung mga players, hindi talaga nagpapatalo. Kanya-kanya talaga ng diskarte. Eto na nga, magsisimula na yung game. Abay, kakasimula pa lang, nagiinit na yung laban. Sinabi ko din kasi sa referee na huwag higpitan masyado yung foul. Kasi alam ko naman na hindi to sila mga varsity player. Unang 2 puntos sa mga Serena, go! Nagiyawan talaga yung mga tao nung nakapuntos na yung mga baklush. Kaya sinabi ko sa mga tomboy na bumawi sila. Kaya nung nasa kanila na yung bola, sayang hindi man lang na-issue. Ang gagaling din kasi mag-dribble ng mga Serenang ito. Nalaman ko mga kapilingon na first time lang na may ganitong laro dito sa barangay ko. At ayan na nga, pupuntos na naman yung mga Serena, go! Dahil nga hindi mahigpit yung violation sa larong ito, abay kanya-kanya na lang talaga ng diskarte sa pagkuha ng bola. Pero dahil nga sa larong ito, yung Madam nyo naging water girl muna. Una ko ngang binigyan itong mga tomboy. Baka kasi nauuhaw lang sila kaya hindi sila makapuntos. Wala nang dribble na nangyayari mga kapilingon. Kasi tinatakbo na nila yung bola. Napapansin ko masyado lang kasing gentleman itong mga tomboy. Ayaw nilang masaktan ba yung mga Serena? Kaya sila na lang yung nagpapabugbog. Ayan na nga, nakapuntos na naman yung mga baklush. Pero napapansin ko nagtatransform talaga to sila. Yung tipong nagiging wild animals na lang bigla-bigla. Hindi ko na naiintindihan kung basketball pa ba tong larong ito. Ayan na nga, tinakbo na nga yung bola papunta sa ring. Kaso hindi na shoot, pero na-rebound pa ng Serena at pasok na pasok yung bola. 2 points sa mga Serena, go! Ayan na nga, lamang na lamang yung mga baklush sa larong ito. Kahit nagiging wrestling na yung game, pero go pa din. Hirap na hirap ngang bawiin ng tomboy yung bola. Kaya nung nabawi na nila, nilundagan bigla ng Serena. Kaya ayun, bugbog sarado talaga yung mga tomboy dito sa larong ito. Pero tuloy pa din yung laban. Kaya nung nag-time out muna, nilapitan ko nga itong mga tomboy kung kaya pa ba ng mga powers nila. Pero dahil hindi sila basta-basta sumusuko, abay tuloy pa din yung game. Tinakbo na naman ulit ng Serena yung bola papunta sa ring. Pero hindi na naman na-issue. Ewan ko bang bibilis tumakbo ng mga baklush na ito. Hindi talaga makakahabol yung mga tomboy. Tapos ang gagaling pang mag-shoot. May tomboy na namang na-knockdown. Nag-ala slam dunk nga itong si baby girl. Kaya naipasok yung bola, go! Hindi talaga basta-basta nagpapatalo yung mga bakla sa lahat ng bagay. Kahit sa larong basketball, ang gagaling pala nila. Kaya lalong nagiinit yung laban. Etong palaro ni Madam na basketball, hindi basta-basta. Kasi nagiging football na at wrestling. 35 points sa mga baklush at 18 score naman sa mga tomboy. Dahil alam kong hindi na kayang habulin ang lamang, tinigil ko na yung laban. Kasi bugbog sarado na talaga yung mga tomboy. Kaya ang nanalo ay ang mga baklush. Sa best in outfit naman ay ang... Nanalo ang Team Viva Max. Grabe naman kasi yung outfit ng mga baklush. Pero may consolation prize din naman sa mga tomboy. Walang lugi sa larong ito. Lahat panalo. Super enjoy talaga yung pasabog ni Madam, go! Parang walang araw na hindi busy yung Madam nyo. Minsan tinatanong ko, tao ka pa ba Madam? Hindi na ako magugulat kinabukasan tatagos na sa dingding tong si Madam. Pero itong pangyayaring ito, ilang araw nang dumaan. Nangihinayang din si Madam na i-delete to. Ako patuloy yung nahihirapan sa ka-explain dito. Tapos minalas pa, biglang nag-brand out. Bakit nag-brand out? Kinabukasan, abay fresh na naman yung Madam nyo. Nung nakaraang buwan pa to naganap mga kapilingon. Nagdadalawang isip pa kasi tong Madam nyo kung ipopost pa ba to or hindi. Wait nga lang, i-explain ko muna kung anong kaganapan nito.
Madami kasing habal-habal driver dito sa amin mga kapilingan. Yung madam nyo, saludo kasi sa mga habal-habal driver. Araw-araw namamasada sa kabila ng init ng panahon. Pero ngayon, hindi muna sila mamamasada dahil isasama ni madam to sa outing. Basta parang road trip na din to. Gusto kasi ni madam na mag-enjoy naman sila sa araw na to. Matagal na tong pinaplano ni madam. Ngayon lang talaga nakulayan. Sinabi ko din sa mga habal-habal driver na isama yung anak at asawa nila. Kaya naging family bonding na din to. Pagkadating nga, matik, naglagbok na kaagad. Isa-isa silang naglista ng mga pangalan nila at isa-isa ding pinasuot ang wristband. Kung napapansin nyo, halos mga vlog ni madam, puro mga kalokohan. Pero ngayon, masasabi kong may ambag na siya sa lipunan. Pagkatapos nga maglagbo, isa-isa na silang nagsipaso. Dito nga sa may swimming pool. Siyempre, in-explain muna ko ano yung mga bawal at hindi dapat gawin kapag nasa pool. Sinabi ko nga sa kanila na makinig ng maayos kasi may exam pagkatapos. Sabi ko nga sa kanila, sulitin na nila tong araw na to. Libutin nila yung lugar at mag-picture-picture. Pasintabi nga muna dyan sa mga kapatid kong mga Muslim. Siyempre, hindi kasi mawawala yung lechon sa handaan. Eto na nga at minimekos-mekos na. Dahil nga malayo-layo yung binyahe namin. Kaya tinikman muna ni madam kung malutong pa ba tong balat ng lechon. Abay, pwede pa naman. Pwede sa kumpleto pa ang ngipin. May lechon na namang mahuhubaran nito. Kung wala talagang lechon sa handaan, parang nakakawalang gana, no? Kaya itong nagtadtad, hindi mapigilang tumikim. Tinanong ko nga kung nagugas ba siya ng kamay. Sabi niya, kahapon pa daw. Abay, ang advance naman niya mag-isip kung ganun. Pinapamadali ko na nga sa pagtadtad. Baka kasi maubos na namin yung lechon sa kakatikim. Meron pa namang mukbangers dito. Hindi pa nga sila naligo sa pool kasi nga kakain daw muna sila. Dahil ready na din naman tong mga pagkain, ay simula na yung bakbakan. Hindi na namin patatagalin at hindi na ipapabukas to, baka mapanis pa. Ang sarap pa naman ng mga pagkain dito sa Villa Pablia Mountain Resort. Talagang pwede kang maka-request kung anong luto ang gusto mo. Kasi meron silang sariling chef dito. Pinauna na nga yung mga babae sa pila. Kasi nga, ladies first nga daw muna. Medyo malayo din kasi yung binyahe. Kaya alam kong gutom na yan sila. Pero in fairness sa mga habal-habal driver, pinapauna nila yung mga asawa nila sa pila. Abay, napaka-sweet naman pala talaga. Thank you nga din sa Villa Pablia kasi pinabring house pa si madam ng pizza. Dahil sa sobrang sarap, parang kulang pa nga eh. Tapos naabutan ko nga tong auntie ko. Busy sa pagtutupi ng mga damit ko. Kaya itong kwarto ni madam parang ukay-ukayan na. Yung auntie ko yung nai-stress sa mga damit ni madam. Kahit sobrang dami na ng damit ni madam, hindi niya pinamigay. Abay, ipapamana daw muna niya sa mga pamangkin niya. Kahit nga madaming damit na to si madam, pero parang paulit-ulit na damit tong sinusuot niya. Or baka hindi lang talaga naliligo tong si madam. Bumaba nga muna si madam at binuksan yung double door niyang ref. Pagkabukas, ang daming laman, sobra. Talagang nakalimutan na naman ni madam mag-grocery. Mag-cooking show nga dapat daw siya. Pero dahil wala ng stocks, kaya bukas na lang.